kung may paglalagyan ang mga pulis o sino man ang nag-utos sa nangyaring insidente sa Kingdom of Jesus Christ compounds, ito ang sabi ni Attorney Trixie at kakasuhan sila ng mga lawyers ni Pastor Apollo Quiboloy at kasama na si Attorney Roque sa nagpahayag ng suporta sa mga abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Hinahandang legal restback ng kampo ni Pastor Quiboloy na medyo kawawa itong ating mga kapulisan sa legal na aksyon na gagawin ng kampo ni Pastor Quiboloy. Okay. According to dalawang lawyers ito si Attorney Israelito Torion, talagang abogado ng kampo ni Quiboloy, plus si Attorney Roque salita. Una, kay Attorney Torion. Maraming nasaktan na mga KOJC members. Kasi nagkaroon ng body search. Nung una, pumalag ang mga members. They tried to stop yung raid. Umpisa natin sa kung ano yung legal. Okay? Pwede kayong maghanap ng tao kapag may warrant of arrest. So, ang hinahanap dito, kasi ang rules niyan is searches and seizures. Ang seizure ay arrest. Seizure of a person yan. Pwede yung seizure of property, the subject yan dun sa search warrant. So, maaari ba silang mag-break in? Maaari ba silang sumira, let's say, ng pintuan? Pwede, allowed yun. Maaari ba silang dumating na marami sila? Sinasabi ng Korte Suprema, reasonable use of force yan. So, ang tanong dito ay reasonable ba ito? Bukod pa dyan, hindi maliwanag kung ganong katagal pwedeng i-effect ang isang warrant of arrest. Kasi nag-aalala ko dito, okay, valid yung warrant of arrest. Okay, may probable cause, dumaan sa hukuman. Ang nagsuserve tamang autoridad, mga PNP yan. So first, controversy, kailangan ba ganyang kadami? So titignan din natin yung rules mismo ng PNP kung ano ang kanilang governing guidelines kung kailan gagamit ng ganyang kadami at saka ganyang klaseng armas. Pang-apat, ganong katagal? Kasi kanina madaling araw, nung dumating sila dyan, eventually pinapasok sila para supposedly hanapin yung mga subject ng warrant of arrest. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. So, ganong katagal ini-effect ang warrant of arrest? Kung hindi pa nila nakikita, dapat minimum kasi yung mga warrant of arrest at saka search warrant, ito ay incursions into the privacy of homes and other establishments. So, ito ay panandaliang pagsususpindi ng karapatan para sa privacy. Binibigay ito dahil may mas malaking public interest na involved. Mahanap ang isa o ilang mga tao para managot sa hukuman sa harap ng batas. So, ngayon, ang tanong is, hanggang kailan yan? Kasi dapat reasonable lang. At according to Attorney Torion, yung mga statements ng mga KOJC members, mga civilians na nasaktan during this police raid na ito, they are now compiling their statements, siguro mga medical certificates, and they're planning to file criminal cases against sa ating mga kapulisan. Kaya ito napahamak na ang mga pulis, sumusunod lang sa utos. Pangatlong kontrobersiya, kapag sinabi mo may aarestuin ka, a-identify mo yung lugar. Ngayon, kung titignan ninyo, yung lugar na ito ay isang malaking area at maraming mga tirahan. So usually, ang warrant of arrest, i-identify mo yung tirahan at kailangan specific. Pag tinitingnan mo yung warrant of arrest, nakalagay lang doon sa lugar nila, tapos parang yung area ang naka-identify. Hindi nga yung compound doon sa iba. Parang hindi siya ganun ka-specific. Pwedeng i-argue o maaari kasing depensa dito is dapat ini-specify kung anong bahay sa loob ng compound. Hindi pwedeng blanket na kahit saan dyan, pwede ninyong i-search. Reasonable yung standard na ginagamit dito. So, ang nakikita ko kasi dito is parang medyo tinutulak nila masyado yung boundaries na sineset ng batas.
ang dala-dala lang nila, there's a legal warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy. So kung warrant of arrest, very clear naman, is directed kay Pastor Kibuloy yung warrant na yun. It's an order of the judge na huliin kung nandun si Pastor Kibuloy para he will be taken into police custody. Yan. Kailangan nangyari sa pag-serve ng legal arrest warrant, nagkaroon ng incidental search. Sinearch nila yung tatlong compound sa Davao City, sa Samal Island, sa Sarangani, pati mga eskwelahan yung eskwelahan ng Pastor Kibuloy. Sinearch nila ang mga dormitories. Ang tanong, may dala ba ang mga kapulisan natin na search warrant? Yun, inamin ng kapulisan, wala. Only warrant of arrest ang dala-dala. Bakit sila nag-search? Ang tawag yan, incidental search. Allowed ba yun? Sabi ni Attorney Roque, it's not allowed. So, ang kailangan dyan, anong reason na mabibigay nila para sabihin, kinailangan nilang gawin yun? Di ba, wala namang tumututol kaya umaalma yung mga tao, nakikita natin, madaling araw, ang daming galit, ang daming nagre-reklamo, at saka ayaw na silang papasukin kasi may attempt na pasukin sila nang walang pasintabi at walang pagsasabi. So normally pa ngayon, dapat kasama mo yung barangay, kasama mo ibang witnesses. Pero hindi natin nakikita yan dito. Walang dokumentong ipinakita muna bago sila pumasok doon. At isa pa, normal ba na madaling araw, mga alas 4, ganun, isi-serve yung warrant of arrest? Actually, pwede po yan. Kasi ang nakalagay sa warrant, any time of the day or night. Ang standard dito ay reasonableness. So, maintindihan natin kung gusto nilang manggulat. Kasi nga, naghahanap sila ng potential fugitive. Kahit alam natin na hindi pa fugitive yan until ma-serve yung warrant. So, pero dito, sige, understandable yan. Kasi ganun naman talaga ang style nila. Kumbaga, kung yung mga katulad namin, nasanay sa, nagre-react kami sa mga ganito, alam ko na maraming instances na ganun talaga, magsuserve ka alas 4, alas 5, kasi ilalagay talaga ng judge anytime of the day or night. Yung search warrant, yun yung reasonable hours. So, dito, warrant of arrest dito. So, maintindihan natin na ganun. Pero again, ang issue ko dyan, ba't ang tagal? Hindi sila pwedeng mag-open ng mga aparador o mga maleta. Dapat, hihingi ng permiso yung police. Can we open this one? Mag-search na. Pag pumayag ang mayari ng bahay, that's the only time pwede silang mag-search. Kailang, mga civilians, alamin nyo ang inyong karapatan, hindi kayo obligado na mag-give in sa request ng law enforcement. Pwede nyo you say no. No. Plain sight lang kayo. Kasi, warrant of arrest lang. Hindi nila naabutan doon si Pastor Kibuloy. Dapat wala na. Ganon ang batas. Sinobrahan ng mga pulis. Nag-search na kung saan-saan sila nag-search na. Hindi naman, wala naman silang authority na mag-search. Dapat, ang search is manggagaling lang sa utos ng judge. Wala. Inaamin ng pulis na wala silang dala-dala search warrant. Kailang nag-search pa rin. Kaya ito na, maraming pwedeng ikaso ng kampo ni Pastor Kibuloy sa ating mga pulis. So, yun na, yung physical injuries. Isa na yan. Tapos ito, yung illegal search. Isa na yan. I don't know yung iba pa. So, bahala na yung abogado ng kampo ni Pastor Kibuloy. And I believe gagawin nila yan. At ito, naawa ko sa mga pulis. The purpose ng inaalaw na search kapag meron kang inaresto is for safety. So, ang pwede mo lang i-search yung lugar in the immediate control dun sa taong inaaresto mo. Kasi nga naman, baka bumunot ng barel, baka magtapon ng ebidensya. So, only within that area. Hindi mo pwedeng i-search yung buong compound kung ang specific area na inaresto mo yung tao, diba? Merong very specific area. Tapos, yung area of control ay usually isang dipa lang yan. So, hindi na reasonable yung pag-search ng buong compound. Lalo-lalo na wala pa silang naaresto. Oo. Bigo sila na mahanap
mahanap yung kanilang hinahanap na mga individual. Pero, attorney, dito sa nangyayari, sa kabuuan, may paglabag na ginawa. May paglabag sa batas itong ginawang paglusob nga ng mga otoridad dyan sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ. Pwede may basis para magreklamo ang mga tao dun sa loob ng compound. Kasi nga, ang sinasabi na may paglalabag sa rules kasi na-covered siya ng rules of court. So, pwede silang magkaso, let's say, for damages, at saka pati yung reckless imprudence resulting in damage to property. Mayroong criminal cases na ganon. Kung, yun nga, may base dun sa standard natin of reasonableness. Kung unreasonable, o kaya may negligence, o may outright criminal intent na manira na walang dahilan, na hindi pasok dun sa rules of court. Linawin lang din natin para sa mga kababayan natin dahil yun nga, may nakikita tayong nagkaroon ng gulo, alas 4 ng umaga po yan nangyari dahil nga doon sa na bigla lang, no? Nakita ng mga missionary workers that time kasi magdadasal na sila eh. Alas 4 po ng umaga po yan. Biglang may mula sa operatiba, nakita doon sa may gate. So doon nagtakbuhan lahat. At nagkaroon nga ng gulo dahil pumasok na yung naglagay na mga hagdanan at meron din na gustong sirain. May truck silang dala, sisirain yung gate 1 po doon sa may compound ng KOJC. So normal na yung reaksyon ng mga tao doon talagang manlaban at nagkaroon nga ng parang water cannon din doon sa mga operatiba dahil nagpupumilit silang pumasok doon sa area. So yung use ng ganyan, hindi muna nila in-exhaust yung ibang mga paraan. Ang tanong nga is, reasonable ba yung use of force nila? May danger ba na makatakas ang mga akusado? Kasi 5 pangalan yun nandun sa arrest warrant, di ba? Meron bang danger na ganon? Mayroon ba silang nakikita? Ang dami nila. Pagkaintindi ko, 2 helicopter ang nakita natin dun sa mga videos. So, meron silang air recon. May snipers pa. May snipers pa. Yun nga, isa pa yun. Ang snipers ba warranted dito sa ganitong klaseng sitwasyon? Mayroon na bang napakita na possibility na may lalaban dito, gagamit ng armas, gagamit ng deadly force? So, ano yung ebidensya on the part dun sa KOJC? Wala silang history of violent behavior. Tinurn over na yung mga armas nila. So, again, kung ang standard natin ay reasonableness, ay may laban talaga yung mga nasa sa KOJC. At karapatan din ng mga naninirahan doon sa mga compounds na iyon, ng mga missionary workers na protektahan at ipagtanggol ang kanilang properties laban doon sa mga operatiba, lalo't walang due process na nakikita dito sa ginawa nilang raid nga dyan sa mga properties. Meron kasing ina-allow talaga yung defense of property as long as hindi ka gagamit ng deadly force. In other words, hindi ka pwedeng pumatay para i-defend yung property mo. Masyadong mataas yung cost na yon. Pero yung use of force para i-defend yung property mo, kung reasonable din yung use of force na yon, then ina-allow yan ng batas. Wala kayong liability on that one. Pero yun nga, mabigat dito ang burden ng government forces kasi may rules talaga para sa behavior nila.